Yo, what's up sa inyo mga master at welcome sa ating YouTube channel. Ito mga master, pag-usapan natin itong nangyaring rally dito sa EDSA na sinagawa ng INC at itong pagtataka ni BBM kung bakit daw sila nag-rally. Bangag yarn. Di mo alam. My goodness talaga, ano kaya nangyayari ngayon sa bansa natin? Bakit ganyan, no? Pero bago natin simulan ito mga master, syempre, shoutout sa inyo lahat. O ito, panoorin natin tong news sa GMA News. Pinagtataka ni Pangulong Bongbong Marcos ang basihan ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo na pagtutol sa napipintong pagsasampa ng kaso kay Senador Rodante Marcoleta ayon po yan sa palasyo. Sa kabila niya, suportado naman daw ng Pangulo ang ibang panawagan para sa pananagutan, hustisya, kapayapaan. Mula sa Malacanang, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan? Well, habang iginagalang ng Malacanang ang karapatan ng INC na magtipon at magpahayag, nananawagan sila sa grupo na sumunod sa batas at isaalang-alang ang mga naabala sa protesta. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Eksaktong 4 na taon mula nang manumpa bilang Pangulo si Ferdinand R. Marcos Jr. Sinorpresa siya ng malaking kilos protesta ng Iglesia ni Cristo, isa sa mga grupong sumuporta sa kanya noong 2022 elections. Kaya kinansela lahat ang lakad ng Pangulo sa Maynila, pati ang pagharap sana sa mga mamamahayag kaninang tanghali. Hinigpitan din ang pagpasok sa Malacanang kahit wala na magbanta sa Pangulo. Ayon sa palasyo, hindi po natin alam kung may mangyayari dito, kung may papasok or what. So ito po ang pinaka-opisina ng ating Pangulo. So dapat din po natin itong proteksyonan. Kahit ano bang klaseng rally yan, maliit, malaki, dapat natin proteksyonan at ito po ay parte na po ng seguridad. Maghapon lang sa Malacanang ang Pangulo para i-monitor ang sitwasyon sa EDSA. Ipinagtataka umano ng Pangulo ang sinasabing basihan ng kilos protesta ang pagtutol sa napipintong pagsasampa ng kaso kay Senador Rodante Marcoleta. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan na dapat ay hindi naaapektuhan. Ayon sa palasyo, nire-respeto ng administrasyon ang karapatan na iglesia. Patalastas pa ang putik. May ads. wait lang. Karoon ng ads. Tagal naman. Protesta ng Iglesia ni Cristo. Tapos na pala yun, no? Hindi mo alam. Halos lahat na ng tao sa Pilipinas alam kung bakit nanggagalaiti, no? Itong INC. Kasi nga naman, di ba? Isipin nyo, no? Dito sa mga kasong pinapile ngayon ng ombudsman, no? Ang tinitira talaga, etong mga tao na gustong i-open or pag-usapan etong flood control scandal. Di ba? Sila talaga ang number 1 na inaatake ngayon. Senator Marcoleta, si Jinggoy nakakulong na, di ba? Tapos si Boying Rimulya nagsasabi na mayroon pang ibang senador na kakasuhan, di ba? Tapos ito pang ano diyan, PC diyan, si Villanueva. Isipin niyo si Villanueva. No, si Villanueva, sabi ni Boying may kaso ng ipa-file laban sa kanya. Di ba? Tapos ngayon, itong nakarang araw lang, no? Nagsalita ulit si Boying na about doon sa kaso ni Villanueva, preliminary investigation ang gagawin nila. Alam niyo yung hinog na yung kaso, tapos bilang naging hilaw. My goodness. Di ba? Tapos ngayon magtatanong ka at magtataka ka kung bakit naglabas ng sama ng loob ang INC sa inyo, BBM. Natakot ka pa, no? Takot yan. Nagtago sa Malacanang. Natakot sa INC.
Oh my goodness. Huwag kayong magtaka kung bakit ganyan ang naging reaction ng INC. Actually, hindi lang naman INC. Iba't ibang community pa, no? Mapasibilyan man yan o naglalabas ng sama ng loob. Bakit kasi ganyan yung ginagawa nyo? Imbis na tignan nyo yung mga taong lumalabas na may dalang impormasyon, di ba? Hindi nyo yun yung pinapansin nyo. Ang tinututukan nyo yung lumalaban sa inyo. Kasi kayo yung involved, di ba? Batay doon sa mga testigo na lumabas, kayo ang tinuturo. Kaya ba? Guilty yarn? Kasi ba tayo nyo imbestigahan? Madali lang naman yun, di ba? Imbestigahan nyo at patunayan nyo na wala kayong kasalanan. Ganun. Di ba? Parang mas maganda tignan yun kaysa sa labanan nyo. Kasi hanggat nilalabanan nyo yan, no? Mas lalong lalakas yung loob ng mga tao na magsalita laban sa inyo. Hindi nyo na kasi mapagtatakpan eh. Di ba? Kaya ang the best way dyan is kayo ang mag-imbestiga para mapatunayan nyo na wala kayong kasalanan. Kasi nakapokus kayo dun sa mga tao na di ba? Mga tao na lumalaban sa inyo, na nagtatrabaho din sa gobyerno, especially yung mga senador. Kagaya ni Senator Marcoleta, di ba? Senator Bongo, Senator Robin, Senator Amy, di ba? Jinggoy, Senator Jinggoy, Senator Bato. My goodness. Tapos lahat ng mga kaalyado nyo na senador, safe. Samantalang sila yung tinuturo ng mga testigo, no? Na involved. Di ba? Kahit yung mga nauna pang investigasyon dyan sa Senado, kasama dyan sa alyansa nyo yung mga tinuturo. Nasaan na nangyari? Tapos magtataka ka. Malabo talaga ni BBM. Paano mo naiisip yung mga ganong bagay, no? Para makalusot lang. Pero mga master, panoorin naman natin tong isang Tutol sa ang Iglesia ni Cristo sa Video. pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismo ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon
na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga Y pros Quaresmas experimentos do Alas-dos na naman. Visit. Wait lang mga master. Wala kasing ano dito eh. Subscription sa Facebook eh. Meron ba? Para walang ads. May ads na naman eh. Ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. Tama. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Pilipinas. Ang linaw. Ang ganda ng statement nila. Bakit nga naman? Isipin nyo, plunder yung kinaso ha. Galing sa donation. Alam nyo, pilit na pilit. Ang putik yan. Di ba? O bakit plunder? Kasi alam natin walang bail yan. Heinous crime yan. Di ba? Hindi naman sa walang bail. Bail denied. Matik. Di ba? Si Senator Marcoleta nagsalita na rin about dyan, di ba? Na ang ano niya, ang assumption niya is yun, ipapakulong talaga siya at para yun na nga, para matapos na yung investigation na yan kasi nga isa si Marcoleta sa mga nanguna, di ba? Na gustong imbestigahan itong flood control issue. Tapos hindi na rin siya aabot sa impeachment pag nagkataon. Kasi diba gusto rin nilang pababain yung bilang ng senador kasi nga ang ano nila, ang sinasabi nila pag wala ka, bawas ka dun sa boto, di ba? Kahit nakasaad sa batas na dapat 16 ang bumotong senador para ma-convict si PP Sara doon sa kanyang impeachment case. Di ba gagawin lahat, no? Takot na takot. Oh my goodness. Ano na lang kayang magiging bukas natin nito pag nagpatuloy yung gantong klaseng kalokohan, no? O paano ba yan, BBM? Hindi daw sila titigil. Alam naman natin, no? Isa sa pinakamalakas na religion group sa Pilipinas ang INC. Di ba? Ang lakas makahatak ng tao. Di ba? Kaya nga kayo nagpapa-endorse eh. Gawin nyo na lang kasi ng tama yung trabaho nyo. Di ba? Kasi sa pinapakita nyo, guilty kayo sa mga nangyayari. Ayaw nyo ng investigasyon, ayaw nyo pag-usapan. Yung mga taong gustong imbestigahan yung flood control issue, pinapakulong nyo. Napaghahalataan kayo eh. Masyadong obvious yung galawan niya. Sino ba advisor niyo? Parang tanga lang. Parang bangag yarn. Oh my goodness talaga mga master, no? Ang Pilipinas. Pag ganito ang bansa natin. Ganito yung leader ng bansa natin. Kawawa talaga, no? Ay nako. Anyway mga master, hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating video, no? Kung nagustuhan niyo itong video huwag niyo sanang kalimutan na mag-like. At kung nagustuhan niyo itong channel natin mag-subscribe na rin kayo. Maraming salamat. God bless sa inyo mga master. Paalam po.